Ano ang mangyayari kapag pinagsama-sama mo ang isang mapangahas na kabalyero, isang prinsesa, isang nagsasalitang baboy, at isang grupo ng mga rebelde? Tila ba isang karaniwang adventure lang, pero may mas malalim at madilim na sikreto na nakatago sa likod ng kanilang mga ngiti. Isang organisasyong itinuring na traitor. Ang pangalan nila, ang Seven Deadly Sins. Ano nga ba ang Seven Deadly Sin? By the way, mga kaibigan, palike at subscribe sa aking channel dahil kaunti na lang at maaabot na natin ang 20 subscribers. Yun lang, maraming salamat. Ang Seven Deadly Sins ay isang grupo ng mga dating holy knights. Sila ay binubuo ng 7 malalakas at may kanya-kanyang natatanging kakayahan. Pero hindi sila ordinaryong grupo lang, tinuring silang mga traitor at naging wanted matapos silang akusahan ng pagtatangkang pabagsakin ang kaharian ng Liones. Ang Seven Deadly Sins ay may mga malalakas at iconic na nagawa sa buong kwento. Sila ang nagligtas sa kaharian ng Leons mula sa mga nagbabanta, gaya ng demonyo, corrupt na holy knights, at iba pang mga makapangyarihang kalaban. Sa kabila ng pagiging wanted, ipinakita nila ang tunay nilang lakas at kapangan sa mga laban na nagbukas ng mga lihim ng kanilang nakaraan. Sa bawat digmaan at pagsubok, pinatunayan nila na higit sila sa kung ano ang tingin ng mundo sa kanila. Sila ang huling pag-asa ng kaharian. Ang mga nakalaban ng Seven Deadly Sins ay ang mga corrupt na holy knights, ang grupo ng mga demonyo na tinatawag na Ten Commandments, at ang mga archangels mula sa Goddess Clan na bahagi ng matagal ng digmaan laban sa demonyo. Hinarap din nila ang iba pang malalakas na kalaban na may kanya-kanyang agenda, tulad ng tagalihan ni Gauther at ang Demon King mismo. Ngayon naman, kilalanin natin ang mga miyembro ng Seven Deadly Sins. 7 malalakas na karakter na may kakaibang kapangyarihan at kasaysayan. Una na dito ay si Meliodas, ang Dragon's Sin of Wrath, ay ang leader ng Seven Deadly Sins. Bilang kapitan ng grupo, siya ang nagbibigay ng direksyon at inspirasyon sa kanyang mga kasamahan. Pero bago pa man siya naging leader ng Seven Deadly Sins, si Meliodas ay isa sa mga pinakamakapangyarihang mandirigma ng Demon Clan. Siya ang panganay na anak ng Demon King, ngunit pinili niyang talikuran ang kanyang lahi matapos siyang umibig sa isang tao. Dahil sa kanyang desisyon, naging traitor siya sa kanyang sariling clan at nagtungo sa mundo ng tao. Ang sacred treasure ni Meliodas ay ang Demon Sword Lost Vein, isang espada na may kakayahang mag-clone ng kanyang sarili hanggang sa 4 na beses. Pero higit pa doon, kaya nitong palakasin ang full counter ng user. Full counter, ang pangunahing teknik niya na kayang ibalik ang magic attack ng kalaban ng mas doble ang lakas. Assault Mode, ang ultimate form niya bilang anak ng Demon King, nagiging mas malakas at mas mabilis pa siya rito. At sa unang laban ni Meliodas, hinarap niya ang isang corrupt na holy knight na si Twigo. Pinakita ni Meliodas ang kanyang kakayanan sa pakikipaglaban. Dito rin natin unang nakita ang paggamit ni Meliodas ng full counter na ikinatalo ni Twigo. At hinarap din ni Meliodas si Fraudrin. Ginamit niya ang kanyang demonic power at Lost Vein para talunin si Fraudrin sa isang brutal na 1v1 showdown. Sumunod naman ay si Dian, ang Serpent's Sin of Envy, ay ang giantess ng Seven Deadly Sins. Bilang isang halimaw na higante, siya ang powerhouse ng grupo na nagbibigay ng lakas at suporta sa kanyang mga kasamahan. Pero bago pa man siya naging bahagi ng Seven Deadly Sins, si Dian ay miyembro ng Giant Clan. Bilang isang giantess, likas ang kanyang kapangyarihan at husay sa pakikipaglaban. Ngunit taliwas sa mga inaasahan ng kanyang lahi, pinili ni Dian ang isang mapayapang buhay at tumangging makipaglaban para sa walang saysay na digmaan. Ang sacred treasure ni Dian ay ang Gideon, isang dambuhalang warhammer na sadyang ginawa para sa isang giantess. Maliban sa laki at lakas nito, kayang palakasin ng Gideon ang mga earth-based attacks ni Dian. Creation, ang pangunahing teknik niya na nagpapahintulot sa kanya na kontrolin ang lupa sa paligid. Drolly's Dance, isang special technique na natutunan niya sa Giant King. Pinapalakas nito ang kanyang affinity sa earth at binibigyan siya ng mas malakas na control sa kanyang creation magic. At sa unang laban ni Dian, hinarap niya si Gilthunder. Ipinakita niya ang kanyang brute strength at husay sa close combat kahit hindi pa niya ginagamit ang kanyang Gideon. At sa kanyang laban kay Drolle, ipinakita ni Dian ang kanyang natutunang teknik mula mismo kay Drolle. Sa kanilang intense na laban, nagamit niya ito para ipakita ang kanyang bagong lakas at determinasyon at naging inspirasyon sa kanyang mga kasama. Sunod ay si Ban, ang Fox Sin of Greed, na kilala bilang Immortal Bandit ng Seven Deadly Sins. Siya ang pinaka-loyal at pinakamaasahang kaibigan ni Meliodas at isa rin sa pinakamalakas na combatant ng grupo. Pero bago pa man siya naging miyembro ng Seven Deadly Sins, si Ban ay isang simpleng magnanakaw na naglalakbay sa kaharian.
Lahat nagbago nang makarating siya sa Forest of the Fairy King kung saan nakilala niya ang isang fairy na nagngangalang Elaine. Sa kanyang pagnanasa para sa Fountain of Youth, nagbago ang buhay niya at siya ay naging immortal. Ngunit nag-iwan din ito ng matinding sugat sa kanyang puso. Ang sacred treasure ni Ban ay ang Holy Staff Kurochas, isang 4-section staff na nagpapalakas ng kanyang close combat skills at nagbibigay sa kanya ng mas mataas na mobility sa laban. Snatch, ang pangunahing teknik niya na nagpapahintulot sa kanya na kunin ang physical objects ng kanyang kalaban. Physical Hunt, isang advanced technique na nagpapahintulot kay Ban na gamitin ang Snatch para kunin ang physical strength ng maraming kalaban sabay-sabay. Pero hindi dito natatapos ang kwento ni Ban. Sa kanyang unang laban, nakipagsabayan siya kay Meliodas mismo para ipakita ang kanyang skills at strength. Hinarap din niya si Galland of Truth, isa sa 10 Commandments, sa isang matinding laban. Kahit na hindi siya makasabay sa raw power ni Galland, pinakita ni Ban ang kanyang determinasyon at immortal body para hindi magpatinag. Si King, ang Grizzly Sin of Sloth, na kilala bilang Fairy King ng 7 Deadly Sins. Siya ang tagapangalaga ng Fairy Forest at isa sa pinakamahiwagang miyembro ng grupo. Pero bago pa man siya naging bahagi ng 7 Deadly Sins, si King ay isang fairy na nag-alaga sa kanyang kaharian at sa kanyang kapatid na si Elaine. Ngunit nang pasukin ng mga halimaw ang kanyang teritoryo, napilitan siyang lumabas ng Fairy Forest para hanapin ang mga nawala niyang kasamahan. Ang sacred treasure ni King ay ang Spirit Spear Chastifol, isang enchanted spear na may kakayahang mag-transform sa iba't ibang anyo. Disaster, ang pangunahing teknik niya na kayang manipulahin ang mga natural phenomena. Gamit ang Disaster, kaya niyang magpalabas ng mga attacks na galing mismo sa kalikasan. True Spirit Spear Chastifol, ultimate form ng kanyang sacred treasure na nagpapakita ng buong potential ni King. Dito niya nagamit ang lahat ng transformations ng Chastifol sa pinaka-perpekto nitong anyo. Sa unang laban ni King, hinarap niya si Helbram, isang dating kaibigan na naging biktima ng kasakiman. Ginamit niya ang Chastifol para labanan ang kanyang kaibigan at tapusin ang kanilang ugnayan. Sumunod na laban niya ay kay Male of the Four Archangels, isang napakalakas na kalaban na humamon sa kanyang lakas at tapang. Dito niya ipinakita ang kanyang ultimate form at ang lakas ng kanyang Spirit Spear Chastifol. Si Gauther naman ay ang Goat's Sin of Lust, na kilala bilang Doll of the 7 Deadly Sins. Isa siya sa pinakamisteryosong miyembro ng grupo dahil sa kanyang malamig na personalidad at kakaibang ugali. Pero bago pa man siya naging bahagi ng 7 Deadly Sins, si Gauther ay nilikha bilang isang magic doll ng Great Mage Gauther, isang ancient magician. Ang kanyang misyon ay tulungan ang kanyang master, ngunit nang mawala ito, naglakbay siya para hanapin ang kahulugan ng kanyang sariling damdamin. Ang sacred treasure ni Gauther ay ang Twin Bow Heret, isang bow na nagko-convert ng kanyang magic energy sa mga arrows. Invasion, ang pangunahing teknik niya na kayang pumasok sa isipan ng iba at manipulahin ang kanilang alaala o perception. Rewrite Light, isang advanced form ng invasion na nagpapahintulot kay Gauther na literal na baguhin ang memory ng isang tao. Hinarap ni Gauther si Dreyfus gamit ang kanyang invasion technique para subukang manipulahin ang isipan ng kanyang kalaban. Ngunit dahil sa lakas ng willpower at determinasyon ni Dreyfus, nahirapan si Gauther na kontrolin siya. Sunod na laban niya ay kay Mile, ang dating Estarossa ng 10 Commandments. Isa itong matinding laban na tumest sa kakayanan ni Gauther na kontrolin ang memorya ng isa sa pinakamalakas na kalaban. Ang sumunod naman ay si Merlin, ang Boar's Sin of Gluttony, kilala rin bilang pinakamagaling na sorcerer sa buong Britanya. Siya ang pinakamatalinong miyembro ng 7 Deadly Sins. Pero bago pa man siya naging miyembro ng 7 Deadly Sins, si Merlin ay isang prodigy mula sa ancient city ng Belialuin na kilala bilang City of Sorcerers. Dahil sa kanyang walang katapusang kagutuman sa kaalaman at kapangyarihan, pinagtaksilan niya ang parehong Demon King at Supreme Deity para makamit ang Infinity, isang spell na nagbibigay sa kanya ng walang hanggang reserve ng magical power. Ang sacred treasure ni Merlin ay ang Morning Star Aldan, isang floating crystal ball na ginagamit niya para mag-channel ng spells at mag-imbak ng mana. Infinity, ang kanyang pangunahing teknik na nagpapahintulot sa kanyang spells na manatiling aktibo ng walang katapusan hanggat gusto niya. Perfect Cube, isang defensive spell na kayang mag-lock at magprotekta ng isang bagay mula sa kahit anong uri ng magic o physical na atake. Sa kanyang unang laban, hinarap niya si Greyroad, isa sa 10 Commandments. Ginamit ni Merlin ang kanyang kaalaman sa mga spells para talunin si Greyroad gamit ang sarili nitong kapangyarihan. Sumunod,
Nakipaglaban siya kay Chandler, isang high-level demon at mentor ni Meliodas. Sa laban na ito, ipinakita ni Merlin ang kanyang versatility at ang kanyang infinity magic para makipagsabayan kahit pa overwhelming ang lakas ni Chandler. At panghuli ay ang Lion's Sin of Pride na si Escanor na kilala bilang pinakamalakas na mortal sa buong Britanya. Siya ang embodiment ng pride at ang walang kapantay na lakas ng 7 Deadly Sins. Pero bago pa man siya naging miyembro ng 7 Deadly Sins, si Escanor ay isang prinsipe mula sa isang maliit na kaharian. Dahil sa kanyang kakaibang kapangyarihan, tinakwil siya ng sariling pamilya at kinatakutan ng mga tao. Pero natagpuan siya ng 7 Deadly Sins at tinanggap bilang kapamilya. Ang sacred treasure ni Escanor ay ang Divine Axe Rita, isang dambuhalang battle axe na sumisimbolo sa kanyang lakas. Ginagamit niya ito para patumbahin ang mga kalaban sa isang wasiwas lamang. Sunshine, ang pangunahing teknik niya na nagpapalakas ng kanyang physical at magical power kasabay ng pagsikat ng araw. At ang The One, ang kanyang ultimate form na kung saan siya ay nagiging isang diyos ng digmaan. Sa kanyang unang laban, nakaharap niya si Galand, isang 10 Commandment. Sa ilalim ng araw, pinakita ni Escanor ang kanyang overwhelming power at pride na nagpasindak kay Galand at nagtulak dito para lumabag sa kanyang sariling commandment. At isa sa pinaka-iconic na battle niya kung saan hinarap niya si Meliodas na nasa assault mode. Sa ilalim ng High Noon, ipinakita ni Escanor ang kanyang ultimate form, ang The One, at halos natalo niya ang pinakamalakas na bersyon ni Meliodas. At yan ang buong breakdown at kasaysayan ng 7 Deadly Sins, mula sa kanilang mga nakaraan, kapangyarihan, at hanggang sa kanilang mga personal na Ikaw, sino ang paborito mong sa kanilang pito? Sabihin mo naman sa comment section.